Sinalubog man ng pagtaas ng kontribusyon sa Social Security System o SSS ang pagpasok ng 2014. Tiniyak nito na dahil dito ay higit naman daw nilang mapagbubuti ang serbisyo sa mga miyembro nito. Umapila rin ang SSS sa kanilang miyembro na sa halip na isiping dagdag bayarin, ang contribution hike ay ituring daw itong savings. Si Edin Suarez sa detalye. Nabibigatan ng ilang miyembro ng Social Security System sa dagdag kontribusyon na ipatutupad ng SSS simula ngayong buwan. Panibago na naman daw kasi itong bawas sa kanilang sweldo. Sa tingin ko ma'am, hindi na dapat ma'am kasi katutusin malaki na naman ma'am yung nakakaltas sa magkano lang din naman na sinisweldo ng tao ma'am. Sa dami din naman binabayaran, sa mahal na rin ma'am ng mga gastusin ngayon. Kaya sayang naman yung kung malaking nababawas sa hulog natin na para sa SS. Malaking kabawasan din sa sweldo. Kaya kung pwedeng hindi na tataasan, huwag na lang taasan. Sa iba naman, mabuti na raw ito dahil tiyak na tataas din ang kanilang benepisyo. Okay lang kasi sa amin din naman po napupunta yan eh. Sa amin din, pag sakaling tatanda kami, abutin kami ng malalaki din makuha namin. Hindi naman napupunta sa iba, kundi sa sarili din po namin. 0.6% ang dagdag na sisingiling kontribusyon ng SSS mula sa mga miyembro nito. Ayon kay Marisu Bugante, Vice President ng SSS, mula sa 10.4% monthly contribution rate ay magiging 11% na ang SSS contribution. Halimbawa, kapag ang sweldo ay 10,000, just to make it simple, no? Dati-rate ang hinuhulog ng employee bilang share niya ay 333. No, ngayon with the adjustment in the rate, no, magiging 363. So may 30 pesos na dagdag ipon. Ganun din on the part of the employer, may 30 pesos din siyang dagdag. So dati-rate kung ang hinuhulog ng employer para dun sa empleyado niya ay 707 pesos sa 10,000 na salary credit, ang kanyang ihuhulog ngayong taon na to ay magiging 737. So may dagdag na 30 pesos. Batay sa bagong SSS contribution schedule, maghahati ang employer at employee sa nasabing rate increase. Magbabayad ng 7.37% ang employer at 3.63% naman sa employee batay sa monthly salary credit o MSC. Umapila naman ang SSS sa mga miyembro nito na sa halip na dagdag bayarin ay isiping savings ang dagdag kontribusyon na ibabayad nila sa SSS. Well, in the long term, yung ating mga nagko-contribute ngayon based on the higher salary credit, pati rate of contribution, ay makakaasa ng mas mataas din na pension in the future. But that's a long way to go, lalo na pagbata pa. Immediately, para sa mga nag-actively paying ngayon, if they have already met the contribution requirement, ay tataas ang kanilang sickness benefit. Yung maximum daily allowance for sickness from 450 last year ay magiging 480 na. So may 30 pesos na increment, no? So kung 10 days kang nagkasakit, instead of receiving 4,500, 4,800 ang matatanggap mo. Ngayon sa maternity benefit naman, ang 60 days, yung normal delivery, from 30,000, aakyat siya to 32,000. No? So, kung nag-contribute based on the 16,000 salary credit. At yun namang cesarean, ay tataas din from, yung 39,000, magiging 41,000 something siya. Oo. So, merong increment immediately na mararamdaman agad ng member. Layunin ng pagtataas sa SSS contribution na mapalawig ang lifeline ng pondo ng ahensya, lalo tinaasahang sa mga susunod na panahon ay mas lalaki ang kanilang tinatawag na unfunded liability. Meron namang pera, bakit kailangan pang itaas, no? Kasi meron tayong tinatawag na unfunded liability. Ang ibig sabihin niyan, yung ating present value ng ating pondo ngayon, umaabot ng mga 380 billion plus, no? Yung ating pondo ay hindi siya magiging sapat sa
future, no, pagka ang mga nagko-contribute ngayon ay mag-umpisa ng mag-claim ng kanilang mga benefits. Ang akin nga sinasabi kadalasan as a way of driving the point and as an exaggeration na halimbawa kung sabay-sabay tayong mag-file ng claim, no, yung pondo na yan kahit na parang kung isipin mo napakalaki, actually hindi siya magiging sapat. Eden Suarez, Eagle News.